Dito tayo sa mansyon ni Martin Romualdez na nagbibigay sila ng malisya na pinalalabas nila mga kababayan. Si Martin Romualdez nagnakaw ng milyon-milyon sa flood control through insertions. Kaya si Martin Romualdez, mga kababayan, may mansyon sa Amerika. Hindi po yun totoo. Bakit? Napakalinaw sa report ng Rappler, kahit basahin natin yung report ng Rappler, yung reference, na-acquire ni Martin Romualdez ang property, binata pa siya. 1988 pa, wala pa siya sa gobyerno. So anong kinalaman nun? Mga kababayan na na-acquire niyang property sa Amerika, dito sa issue ng flood control mesh na nangyari ngayong nakalipas na 3 taon, or sabihin na natin 10 years, kasi 2016 tumiba. Mga kababayan, yung mga contractors, hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan ulit natin si Martin Romualdez. Pagkita niyo, Mr. Maravillas, parang nagiging madalas na yung pag-topic mo kay Martin. Nagiging madalas kasi po yung paninira kay Martin. Kasi sabi ko sa inyo, gusto nilang i-pin down si Martin Romualdez. Pag na-pin down kasi nila si Martin Romualdez sa kung ano-anong kaso, tulad ng korupsyon, madali na nilang maiugnay yung ating Pangulo doon sa issue ng insertions and flood control mesh. Kaya nalata ninyo, nag-intensify sila ng attacks laban kay Martin Romualdez. Hindi sila makontento na si Martin nag-resign na si speaker. Talagang gusto nilang durugin yung tao. Hindi tayo papayag, mga kababayan, sa pagpapakalat nila ng kasinungalingan. O ngayon, may nag-message kasi sa akin, kaya hindi ko maiwasan na hindi ito i-take up. Ito yung message sa akin, 4 hours ago, si Ami Carino. Hindi ko man siya kilala. Tagapanood ko, mga kababayan, sa aking vlogging. Finorward sa akin kahapon, Wednesday, 6:25 p.m. kagabi. Yan, sabi dyan, media nakakuha ng resibo. Nagpapakita guilty si Romualdez sa infra scam. Anyari sa 130 million pesos US mansion. Nang tingnan ko yung link, vlog pala ito ni yung isang journalist, si Dean Armand. Vlogcaster Armand. Vlogcaster Armand. Armand Dean or VAD. Siyempre, pinanood ko kung ano yung tinatapik, mga kababayan. Hindi man actually ako nanonood sa kanya, pero nakikita-kita ko siya bilang isa sa mga vloggers. Ngayon, sabi ng nag-message sa akin na si Ami, Hi Brad, just forwarding you this about MR, referring to Martin Romualdez. MR property for your information because I notice you keep on telling in your vlogs that he is clean. God bless. Yun naman talaga po, wala mang kasong plunder or corruption si Martin Romualdez. Inaakusa siya sa mga reports tulad ng pag-akusa sa kanya ni Cheese Escudero na mastermind sa insertions. Pero sa insertions, mga kababayan, sa BICAM, ang nakapirma si Cheese. Diba? Napaka-unfair, mga kababayan, na yung nag-aakusa ng insertions, doon sa insertions, siya yung nakapirma. But anyway, na-discuss na natin yon many times, yung insertions. Dito tayo sa mansyon ni Martin Romualdez na nagbibigay sila ng malisya na pinalalabas nila, mga kababayan. Si Martin Romualdez nagnakaw ng milyon-milyon sa flood control through insertions. Kaya si Martin Romualdez, mga kababayan, may mansyon sa Amerika. Hindi po yun totoo. Bakit? Napakalinaw sa report ng Rappler, kahit basahin natin yung report ng Rappler, yung reference, na-acquire ni Martin Romualdez ang property, binata pa siya. 1988 pa, wala pa siya sa gobyerno. So anong kinalaman nun? Mga kababayan, na na-acquire niyang property sa Amerika, dito sa issue ng flood control mesh na nangyari ngayong nakalipas na 3 taon, or sabihin na natin 10 years, kasi 2016 tumiba. Mga kababayan, yung mga contractors na nandaya, mga kababayan, sa implementation ng mga projects sa flood control, guni-guni, kung hindi substandard.
Anong kinalaman ng property? Yan ang tanong natin. Direktang tanong. 1988 pa na-acquire? Paano related siya sa flood control scam? Doon pa lang po, bagsak na. Pero i-present ko muna sa inyo yung kwento na binibigyan nila ng Malaysia. Pinalalabas nila, nagyaman si Martin Romualdez sa flood control scam sa insertions. Kaya nagka-property sa Amerika. What? 1988 pa nga. Yan yung report ng Rappler, exclusive. Oh. Yan, Martin Romualdez transfers 130 million US property to corporation for just $1. Imagine niya, Mr. Maravillas, transfer niya yung mansion sa Amerika for just $1. Pero ang value ng property, 130 million. Kahit ipamigay yun ni Martin, kanya yun. Kahit $0. Kahit ako, halimbawa ako si Martin Romualdez, mayaman ako. Wala ba akong karapatan ipamigay yung property ko kung yun ang ikakaligaya ng buhay ko? Diba? Transfer niya yung kanyang property, yung mansion in $1. Question ninyo, pwede nga niyang ipamigay ng $0. Kasi pag-aari niya. Pag-aari mo, you can dispose it sa kung anong gusto mong pamamaraan. Tama po? Unang-una sa'yo at na-acquire mo siya, wala pa siya sa gobyerno. Binata pa siya. Mayaman na kasi sila eh. Yung mga Romualdez mayaman. O mamaya, ipaliwanag ko sa inyo kung bakit nangyari yun. Ayan o. Sabi dito, the US property was purchased before I entered public service. Sabi ni Martin Romualdez. At has always been declared in my SALN and will continue to be so. The arrangement niya was made solely for property management purposes. No concealment, no irregularity, and no violation of any law. Sabi ni Martin Romualdez on transferring a multi-million peso property to a corporation for $1. Kasi unang-una, kung illegal siya, lulusot ba siya, mga kababayan sa Amerika? Sa batas ng Amerika? Di ba hindi? Napagagpit siya ba sa Amerika? Ang ibig sabihin, it is allowed. Kung bakit siya allowed, mamaya ipapaliwanag natin po sa inyo. Anyway, bigay ko muna sa inyo yung kwento. Yan o, October 21, na report ng Rappler. Sabi dyan, former House Speaker and Presidential cousin Martin Romualdez transferred a Massachusetts property worth $2.24 million or 130.5 million pesos to a Fraternity Brothers Corporation for just $1. The recipient corporations listed director seats on the board of directors of Romualdez-owned Benguet Corporation and is also his fraternity brother. The transaction took place in July 2025, just a few months before controversies surrounding government infrastructure projects came to light and before the President's State of the Nation address. Sabi dito, the U.S. government records list 6.25 acre o 2.5 hectares estate in Dover, Massachusetts under Romualdez Ferdinand Martin G. The full name of the House Speaker, whose middle name is Gomez, as indicated in his 2025 Certificate of Candidacy. Sabi dito sa report ng Rappler, an April 2025 document from the Dover Planning Board identified Martin Romualdez as the property owner in meeting minutes that discussed and approved renovation plans for the real estate for the state. In 1993, tax records likewise named the owner as Martin Ferdinand Romualdez, consistent with his full name. The property has been in Romualdez's name since 1988, but significant developments unfolded earlier this year. So ito yung document ng quit claim deed for nominal consideration of $1. So sabi dyan, hereby grant to AMI Incorporated Corporation, AMI Incorporated, a corporation organized under the laws of Delaware, registered as a foreign corporation with the Secretary of the Commonwealth Corporations Division, having mailing address, etc., etc. So itong deed na to,
claim deed signed by lawmaker Martin Romualdez in July 2025. So sa mismong report ng Rappler, sabi dito, a quitclaim deed is not unusual as it is a legal means of transferring property according to US-based realtors into lawyers Rappler spoke with. This kind of deed primarily protects the grantor from future litigation over the property and frees the seller from any possible future liabilities. The deed typically indicates a payment for the transfer, though the minimum amount varies by state. In Massachusetts, there is no required amount for a quitclaim deed. However, this does not prevent the parties from conducting a separate transaction involving a significant sum of money related to the property. O ito na, kinargahan na ng Rappler yung kwento. Nagbigay na ng malisya, sabi dito. What makes Romualdez transaction stand out is a multi-million-dollar state being turned over to a corporation, Filipino corporation, for a practically no payment at all. This is a move that while lawful could give questions about intent. Dito may mali siya. Could raise questions about intent. Kayo man lang po ang nagbibigay ng malicious questions. Bakit? Kasi gusto ninyong iugnay sa issue ng insertions at flood control scandal na nangyayari ngayon 2025. Or sabihin na natin from 2016 to 2025. Pero ang mga critics gustong i-focus ang issue sa 2022 to 2025 para maidikit sa Marcos government, Marcos administration. Tandaan po natin mga kababayan, napakalinaw sa report ng Rappler mismo. Anong sabi doon? Ang property na acquire ni Martin Romualdez, 1988 pa. Kung 1988 pa at binata pa siya, wala pa siya sa politika. I think 19 years before siyang pumasok sa politika mismo. Anong relasyon nun sa skandal ng flood control? Di ba napakalinaw po? Walang relasyon. At kung alimbawa, ipamigay ni Martin Romualdez ang property niya na na-acquire 1988 pa, anong paki natin? Bininta, transfer sa $1 US dollar na consideration. Kahit nga sabi natin kanina, kahit zero pa, ipamigay, kung ako si Martin, ipamigay ko ang property ko. Marami namang ganyan. So wala tayong pake sa tao na namigay ng property, halimbawa pa pinamigay. Di ba? Hindi man galing sa nakaw, hindi man galing sa flood control kasi 1988 pa na-acquire. Binibigyan ninyo ng mali siya. Iniuugnay, mga kababayan, ng mga critics sa flood control mess. Napakalinaw na walang relasyon ang flood control mess nangyayari ngayon. Ang property ni Martin sa Amerika na-acquire niya 1988. 1988, binata din ako. Nag-asawa ako kasi 1990. Nakita na ninyo kung paano nila pinipilipit ang issue, ang kwento, para bigyan ng mali siya. At sasabihin nila, may itinatagong yaman si Martin. Paano tinatagong yaman si Martin? Na ito nga, na-publish. At wala siya itinatago kasi na-declare niya to sa SALN. Naka-declare sa SALN. The US property was purchased before I entered public service has always been declared in my SALN and will continue to be so. The arrangement was made solely for property management purposes. No concealment, no irregularity, and no violation of any law. Yan Kailan na-acquire ito? 1988. So, malabo na produkto siya ng insertions. At sabi ko sa inyo, yung insertions po nakapirma sa flood control na yon. Insertions na ginamit sa flood control scam. Hindi man po si Martin, ang nakapirma po si Chis Escudero. Bakit hindi ninyo itanong kay Chis Escudero yung flood control insertions? Yung budget insertions na ginamit sa flood control. Bakit si Martin Romualdez lagi ang binibigyan ninyo ng ganitong uri ng kwento? Di ba? Now, ano ang quitclaim? Para maintindihan lang natin. Ayan sinearch ko lang, madali laman i-search. Ang quitclaim deed is a document in which a grantor disclaims all interest in a parcel of real property and then conveys the interest to a grantee. And it is allowed, mga kababayan, under the US law. Kung may violation po, paintulutan ba yan ng mga authorities sa Amerika? Di ba? At ulitin natin, kung ikaw ay may pag-aari ng property, in this case kay Martin, mansyon o bahay, wala bang karapatan ang isang tao tulad ni Martin Romualdez na i-dispose yung kanyang property sa gusto niyang pamamaraan? And in this case, transfer niya yung property
sa halagang sa halagang 1 peso dollar. May katakataka ba doon? Katakataka ba doon? Mayaman siya gusto niyang ipamigay. Ilipat na ganun lang yung halaga. Anong paki natin? Hindi man yun ninakaw kasi na-acquire niya. Matagal na nawala pa siya sa gobyerno. 1988. Walang relasyon sa issue, sa controversy ng flood control. Masyado kayo pinagluloko nitong mga propagandista ng mga critics ng Marcos Romualdez administration. Kaya kung hindi ka masyadong nagbabasa ng malalim, madali ka nilang maloko. Yung mga tulad ko po na journalist for 40 years, hindi nila pwede akong maloko sa mga ganyang kwento. O ito, i-share ko sa inyo yung simpleng paliwanag po nito. First question number 1. Why does the document say $1 when the house is worth much more? Ang paliwanag po, in US property law, many deeds records a nominal consideration often $1 simply to meet the legal requirement of consideration in contracts. It does not show actual market value. Naintindihan na ninyo mga moron, mga idiot. Ganon pala doon. Mag-aral kasi kayo. Aralin muna before dumaldal. Kasi pag dumaldal kang hindi ninyo inaral yung kwento, hindi man lang kayo nag-research, talagang mga mahihinang nila lang kayo. Mga polpol. Saan ka nakakita? Na-acquire na property 1988 pa tapos iniugnay ninyo sa flood control scam. Yung yaman ni Martin Anya, galing sa nakaw sa flood control. Paano naging galing sa nakaw sa flood control? 1988 pa nga. 36 years ago na-acquire ni Martin Romualdez. Kasi mayaman na sila noon pa. Inggit kayo. Ang Marcos Romualdez noon pa mayaman. Huwag mainggit. Magkuhan din kayo. Magsumikap ka. Nagsumikap yung tao, matagal ng panahon, pagkatapos naging congressman speaker, inakusa na ninyo nagnakaw sa flood control, inuugnay ninyo sa 1988 acquisition ng property kasi transfer niya for $1 lang. Anong paki ninyo kung transfer niya for $1 lang? Kahit ipamigay yan, wala kayong paki. Kahit $0, naintindihan na ninyo mga moron. Question number 2. Does the $1 mean the property was sold or given away? Ang sagot, no. The listing of $1 often occurs when the ownership does not change or when the owner retains beneficial ownership. It is used for administrative state planning or management reasons, not a secret sale. Pinalalabas ninyo sikretong pagbibinta. Hindi man bininta, transfer lang for legal purposes. May requirement na $1 para maproseso. Yun ang batas doon. Pag na ninyong questionin yung batas ng Amerika, hindi naman tayo taga doon. At wala man tayong property doon. Si Martin mayroon. Tama? Naintindihan na ninyo, mga ignorante. Question number 3. Is the property still declared in the owner's public asset disclosures or SALN? Yes, the property has been declared and continues to be declared. The $1 document does not change the fact of ownership or public disclosure. O you see, kaya sabi ni Martin Romualdez, the US property niya was purchased before I entered. Public service has always been declared in my SALN and will continue to be so. The arrangement was made solely for property management purposes, no concealment, no irregularity, and no violation of any law. Kasi kung may violation po, ikakaso si Martin Romualdez doon sa Amerika ng US government. Bakit hindi siya kinaso? Walang violation of the law sa Amerika. Naintindihan na ninyo, mga ignorante, ignoramos, mga moron, idiot. Wag kasi basta kayo nangunguminto nang walang research, di man lang ninyo pinag-aralan. Pagkatapos bigla kayong sasali sa debate. Kaya may kasabihan po tayo, little knowledge is dangerous.
Pag ang pagkaunawa mo ay kukunti lang, huwag masyadong mayabang. Diba? Peligroso, mapapahama kayo sa mga ganyang sistema. Pag-aralan muna, kaya ko hindi basta ako nangungumentaryo. Nire-research ko muna para hindi tayo mapahiya. Imagine, 40 years ako sa journalism. Pagkatapos, mafo-fall lang ako sa mga ganyang uri ng kwento. Fake news. Di ba kasiraan ang aking pagkatao, ng aking credibility? Hindi ko pa ipapahamak ang aking credibility na 40 years ako sa media. Pagkatapos sa ganitong kwento, bigla tayong mabiktima ng kasinungalingan. Hindi ko pwedeng palampasin itong sinir sa aking kwento. Dinidefend mo niya si Martin Romualdez. Sinasabi mong malinis. Ito niya yung kwento. Yung kwento po, kwentong walang kakwenta-kwenta. Pure propaganda. And remember yung Rappler po. Mas matanda pa ako sa Rappler. Kailan lang nagsimula yung Rappler? 15 years ago? Ako 40 years na sa journalism. Maisan tayo sa ganyang ori ng kwento. Kasi kwento ng Rappler. Hindi ko kwento ng Rappler. Paniwalaan natin. Tingnan natin muna kung yung kwento niya ay tama at walang halong karga. Di ba? Yung kwento ng Rappler may halong karga at may malisya. Question number 4. Why engage property managers if the owner remains the same? Ang sagot, when a property is not used frequently by the owner, it is common to appoint professional property managers to handle leasing, upkeep, and administration. This does not mean the owner gave up beneficial ownership. Oo nga naman, kahit ako halimbawa, ako si Martin, may property ako sa Amerika, hindi ko man masyado ginagamit, pero ayaw ko naman i-dispose. Anong gagawin ko? Hanap ako ng property manager para may pakinabang ako. Di ba? Para mag-handle ng leasing pag ipaparenta para naman may pumasok na income. Kasi sayang naman, may property kang malaki. Pagkatapos, nakatiwangwang lang. So, iyon pala ang requirement para makapag-appoint ka ng professional property manager. So, anong mali doon? Tama po. Why si Martin Romualdez, abogado, nagtapos sa UP, law, at sa masteral yata sa Cornell University. Kaya sila mayaman kasi marunong at legal yung kanyang mga negosyo. Hindi galing sa flood control scam, hindi galing sa smuggling, hindi galing sa gambling. May mga kilala kayo dito sa Pilipinas na naging multi-billionaire dahil sa weteng. Hindi na ako magsabi kung sino. Yung isang maingay ngayon na matanda. Di ba? O ngayon, dahil sa pag-iingay niya, may kaso siya. Plunder. Corruption in plunder. Tapos isisisi sa ating Pangulo. Yung nagkaso sa kanya, kababayan niya, taga Ilocos. Di ba? Wala mang kinalaman yung ating Pangulo. Private complainant. Yan kasi ang kasabihan sa amin sa Bicol. Day magparairo, nganing day maramog kiudo. Huwag magalaw para hindi kumalat ang tae. Kumalat. You see? Question number 5. Does this mean that there was something to hide or wrongdoing? Sagot, no. The documentary form, including the $1 follows standard legal and property management practice. Everything remains lawful, transparent, and above board. Mismo mga kababayan sa kwento ng Rappler, inamin nila. Yan. A quitclaim deed, sabi sa kwento mismo ng Rappler, is not unusual as it is a legal means of transferring property according to use-based realtors and to lawyers. Rappler spoke with it. Napakalinaw. Abogado yung kinonsulta ng Rappler. That is not unusual niya. And it is a legal means. So legal ang transaction. Kaya lang hinaluan nila ng malisya yung kwento. Iniugnay mga kababayan sa insertions in flood control scam na malabo man po na may ugnay kasi 1988 pag na-acquire. Kaya lang ginawa ngayon yung transfer, ngayon lang ginawa, nung July. Kaya binigyan nila ng malisya na itoan niya ay para itago yung property. Kaya linipat.
Klaseng mga tao kayo. Ang hilig ninyo magbigay ng malisya, mag-akusa, ng walang basihan. Paano itatago? Nakasama nga sa salin. And will still continue to be declared sa salin ni Martin and will continue to be so. The U.S. property was purchased before I entered public service, has always been declared in my salin and will continue to be so. The arrangement was made solely for property management purposes, no concealment, no irregularity, no violation of any law. O ngayon, sa tingin ninyo, may violation si Martin ng batas sa Amerika, mag-file kayo ng legal question. That will solve your problem kung pinoproblema ninyo ang bagay na hindi man ninyo problema. Tama po? Masyado kayo nagpo-problema sa mga bagay na hindi man problema. Ako nga, sana hindi ko na ito iti-take up. Kaya lang, binigay sa akin yung kwento. At parang gustong ipamukha sa akin nang nag-send sa akin ng message na parang ganun ang gusto niyang sabihin. Although hindi niya sinabi, pero ang reading ko, iyan niya na dinidefend mong tao, na sabi mo malinis, ito ang ebidensya, hindi siya malinis. Parang yan ang gustong sabihin niya. Yan Media, nakakuha ng resibo o nagpakita ng guilty si Martin Romualdez sa infra scam. Anong relasyon sa infra scam? Hi Brad, just forwarding you this about MR property for your information because I notice you keep on telling in your blogs that he is clean. God bless. Di ba ganon? Tama yung reading ko po. Pinapalabas niya, lagi kong dinidefend si Martin na clean, pero may dongis pala. Kasi may tinatagong property sa Amerika. Yun ang gusto niyang palabasin. Walang tinatago, nakapublish nga Nakapublish sa salin. Kung tinatago, hindi sana nakapublish, di nakasama sa salin. Di ba? Bakit nakasama sa salin? Matagal na niyang property. 1988 pa, wala pa siya sa gobyerno. Ulitin ko, wala pa siya sa gobyerno, mayaman na si Martin, may property sa American Mansion. Anong kinalaman nun sa flood control mesh na ngayon lang na-discover sa pag-expose mismo ng ating Pangulo na pinsan ni Martin Romualdez? At next question, kung sabit si Martin, sabit si Marcos, si PBBM, gagawin ba niya yung expose? Expose niya yung sarili niya? Hindi ba po bobo ang ating Pangulo at si Martin Romualdez na mag-expose ng anomalya na sabit sila? Nagets na ninyo? Saan ka nakakitang sabit ka sa korupsyon tapos i-expose mo yung sarili mo? May ganon? Kaya malakas ang loob ng ating Pangulong mag-expose kasi hindi siya sabit, alam niya. At pati si Martin. Kaya si Martin Romualdez po, hindi siya nagdalawang isip. Welcome sa kanya yung ICI investigation. And because of that, sinisiraan naman ngayon ng mga critics ni Sara Duterte at mga vloggers niya. Ang sinisira na yung ICI. Paano nga niya, Mr. Maravillas, di siraan yung ICI? Na-discover mismo na yung flood control anomalies nagsimula 2016. Yan na nga po. Yan ang rason kung bakit sinisiraan nila yung ICI. Para pag nasabit silang lahat, pagdududaan po ng publiko ang investigasyon ng ICI, yon ang pinakang objective nila. Anyway, yan man lang po ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.